One day I'll cross the river, I'll fight life's fight, not war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Okay, so tayo po ay magpatuloy. Mabalin Brad, paki-opening prayer mo. Maraming sa langit, sa kakamataw na nagpaspasulan mi, nagpakawalan din sa mga dagiti nakabasol kada kami. Yes. Hanya man dagiti pagkurkurangan mi, at sila kung mga tinutulong karagi ko eh. Among dagiti kailangan mi. Yes. Sila kumati mga i-provide ko dito eh. Yes. At protektaran mi ito ma, dagiti pamilya mi. Yes. Ihadayon ko may suda, iti solisong kastamit kada kami. Yes. Sabi ko na kami nga baybayan, na itingal daw, na kay panagtrabaho manin, kay opisina titamaan, dalak idawat mi, kinaganda na mo. Amen. Amen. Okay, mabalin kayong magtugawan. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong devotion. Once again, isang maulang umaga sa ating lahat. At alam ko po na fresh yung ating pong kaisipan ngayon sapagkat umagang-umaga at pag ganitong medyo malamig-lamig nakakatamad gumising. Pero salamat sa Panginoon, okay na rin yung gising tayo kaysa yung hindi tayo magising. Okay, so yon, salamat sa Panginoon. So ngayong umaga pong ito, ang nais ko po na pag-aralan po natin ay how to avoid spiritual scammer. How to avoid spiritual scammer. Scammers na lang. With S. So buksan po natin sa 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Naulit ko po, 1 John chapter 2 verse 15. Ang sabi niya po dito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. At kung titignan po natin, papansinin po natin, ang sabi niya sa una pa lang, love not the world. Pag sinabi kasi nating mundo, sa Biblia, tatlong klase po yan na tinutukoy na mundo. Una, yung literal na kung saan tayo naninirahan, yung earth. Pangalawa na world is yung mga tao. Ano sabi niya doon sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world. Hindi po yung mundo, kundi yung tao yung tinutukoy doon. And then dito po, sa pangatlo, ito po yung world system. Yung sistema ng mundo na tinutukoy niya po dito, neither the things are in the world. If any man love the world, sabi niya, the love of the Father is not in him. Pag sinabi naman po nating scammers, alam po natin ito. Yung scammer. Sino ba sa atin yung nakaranas ng or nasubukan ng na-scam? Or nasubukan ng nang-scam? Dalawa lang eh. In-scam ka o ikaw yung nang-scam? Oh, yes.
Ako din, naranasan ko din. Ano po, minsan pag ako nag-order sa Shopee, di ba, mahilig tayo mag-order sa Shopee, naiingganyo ka sa ganda eh. Naiingganyo ka doon sa ganda ng produkto, tapos akala mo quality. Hindi ko na sinasabi lahat. Ano? Kasi meron talagang, minsan may mga sumasali doon na nang-i-scam talaga. Biglang naisakto doon sa nag-order ako doon sa may nang-i-scam talaga. Ano? Pero karamayan naman doon sa Shopee, hindi naman kasi may mga mas marami akong in-order na talaga hindi naman ako niloko, ano. Pero may time na nasubukan ko, naakala ko maganda, matibay, yun pala isang gamitan lang nasira agad. O di ba? At hindi lang po yun, maraming klase ang scammer sa mundong ito, di ba? Minsan nai-scam tayo sa mga tao, sa mga maling ugali. Akala natin yun mabait, yun pala pag nakatalikod, ini-scam ka na, tinutusok ka na. Akala natin okay sila pagkaharap, yun pala hindi. So, maraming klaseng scammer na pwede nating makaharap. Ano po? At marami ding mga bagay-bagay na tayo po ay nadadali pagdating sa ganitong bagay. But listen to this, meron tayong tatlong kaaway dito sa mundong ito. Pag sinabing buhay Kristiyano, laging merong tatlong kaaway yan. Number one, yourself. Yung sarili mo. Bakit sarili, Pastor? Kasi akala mo okay ka ngayon, kinabukasan hindi ka na okay. O minsan masaya ka ngayon, kinabukasan hindi ka na masaya. Minsan yung isip mo, mali doon sa sinasabi ng puso mo. Kumbaga hiwalay. Iba yung gusto mo doon sa iniisip natin. At minsan, yun yung nagiging dahilan kung bakit po tayo, kahit sarili natin, nai-scam po natin. O, di ba? Minsan, gustong-gusto ng utak mo, magtrabaho ka, pero yung katawan mo gustong matulog ka pa, masarap matulog. O, di ba? Ini-scam tayo ng sarili natin eh. Pangalawa, ang diablo. The devil. Why? Kasi ang diablo po, siya po ang prince of the power of the air, according po doon sa book of Ephesians. At kung mababasa po natin, akala natin, marami kasing katuruan sa Bible about Satan na kaya niyang maging isang angel of light. Yes, ang diablo pwedeng ganon. Akala natin sa umpisa maganda yung pakikitungo ng diablo sa buhay natin. Akala natin okay yan. Yung pala, dahilan yan para mas lalo tayong mapalayo sa Panginoon. Yung pala, dahilan yan, tukso pala yan. O di ba? Kaya minsan, pag yung mga hindi mananampalataya, ano yung laging kinakanta, bro? Yung kinakanta mo dati? O tukso, layuan mo ako. Hindi tukso ang lumalayo, dapat ikaw. Kasi andyan lang yan sila eh. Pero, tandaan nyo po, na ang diablo, lalagyan ka ng maraming patibong para ikaw ay mas lalong mapalayo sa Panginoon. Pangalawang scammer yan. Pangatlo, yung sinabi ko kanina na neither the things are in the world. Tandaan nyo po, yung sistema ng mundo, maging lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo po natin. For example, umaangat yung ating teknolohiya. Yes, okay yan. Dati hindi naman tayo nakakagamit ng touchscreen eh. Maganda yan. Dati hindi naman tayo nakakagamit ng mga modernong mga gamit eh. Pero, ngayon, pansinin mo ang epekto sa atin ng mundong ito, yung moral ng tao, mas lalong bumababa, pero umaangat yung teknolohiya po natin. Bakit, Pastor, bumababa yung moral? Kasi ano ba napapanood ng mga tao ngayon sa social media? Mag-scroll ka pa nga lang ng scroll sa Facebook, biglang may lumalabas na mga hindi mo inaasahan eh. Na gustong-gusto naman ng mga lalaki. Oo, yung mga sumasayaw, na mga maiksi ang damit, ganon. Yes, ganon yung nagiging. Now, yung mga bata, ano pang epekto nito sa mga bata? Pag nakakapanood sila, pansinin mo yung mga bata ngayon. Magkaugat-ugat ka na sa ugat kakasigaw, hindi ka pa rin susundin. O, di ba? E di panahon tayo, sir.
Kitaan da ka lang kastakot. Amo mo, ti kahit nang ibaga ni mamam, ni mother mo. Ngam tatangay. Gumatang ka man. Madikay. Isupe agungad yaw bing. Ungtan na kay ni mama na. Pero noon, hindi eh. Isang makuha ka lang sa tingin. Oo, ngayon, hindi. Oray mapugsatan ka ti urat dito'y tenged, dita kalatang dengged day ta ubi. Why? Iba ang epekto nito sa panahon po natin ngayon. Maging yung mga salita, hindi na maingat. Madami nga naiimbintong mga salita yung mga bata. Pag nakakapanood sila, marami na silang mga naiimbintong mga salita. Mga sayaw na hindi naman maganda, mga awit na hindi naman nagiging maayos. Okay? So, the worldly system, scammer po yan. Akala natin nakakapang-inganyo yan. Yun pala, nakakapagpalayo din yan sa Panginoon. So, how to avoid spiritual scammer? Saglit lamang po natin itong pag-aaralan. Ano sabi niya? 2 Timothy chapter 3 verse 2, For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ganun po ang mundo po natin ngayon. Ano po? Covetous, alam niyo po yon, yung gusto niya makuha yung isang bagay, pag-aari ng may nagmamayari na nga, gusto niya pang kunin. Boasters, proud, ang galing-galing ko kasi, ang tali-talino ko kasi, kaya nagawa ko yan. Hindi po eh. Ano pa? Blasphemers. Yung bang, alam po natin yung blasphemy, yung bang ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang katuturan. Biglang na, ganon ka, ay Diyos ko po, ganon. Ganon, minsan ganon ang tao, pag nabibigla, Disobedient to parents, ito yung nangyayari ngayon sa panahon po natin ngayon, yung sinabi ko kanina, unthankful, hindi marunong magpasalamat sa Panginoon, unholy, walang kabanalan. Okay lang gumawa ng mali, okay lang gumawa ng kasalanan, ganon ang tao. So how to avoid spiritual scammers? Number 1, separate from the world. Humiwalay ka mula sa mundo. Pag sa mundo, ang pinag-uusapan po natin dito is yung ating pong yung worldly na kaisipan, worldly na mga gawa, and worldly na mga tinatangkilik sa buhay. Kaya ang sabi niya dito, balik po tayo sa 1 John chapter 2 verse 15, Love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Pag once na minahal mo ang kamunduhan, yung sinabi kong tatlong scammers, the love of the Father is not in him. Hindi, wala sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. You see? It is of the Father, it's not of the Father, but is of the world. Pag sinabi kasi natin lust of the flesh, ito yung mga tinatangkilik ng laman eh. Pag lust of the eyes, ito yung gustong-gustong makita ng mga mata. Tingnan mo si Eva, nung nakita niya yung ganda ng prutas, akala niya, ang sarap siguro nun kasi ang ganda ng kulay. Minsan ganun tayo eh. Masubukan nga kasi hindi ko man nasusubukan yun eh. Pag nasubukan, wag mo na, ano ba sabi nung wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ganon. Wag mong subukan para hindi masira ang buhay natin. Minsan kasi curious tayo sa maraming bagay eh. Hindi natin alam na sa ibang mga tao, kasiraan yun para sa kanila. But for us, akala natin okay lang. Pero pag once na nasira tayo, wala na. Hindi na natin mahirap na. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Siya na gumagawa ng kalooban ng Panginoon ay nananahan magpakailanman. Kaya napakaganda na tayo po ay nabubuhay sa salita ng Panginoon. Nabubuhay na pinaglilingkuran ng Diyos. So we need to separate from the world.
Number 2 is, commit thy way unto the Lord. Pag sinabi natin commit, doon po sa Psalms 37 verse 3 to 6, sabi niya, trust in the Lord and do good. So shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Magtiwala ka, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Siyempre, napaka-importante yon, yung pagtitiwala sa Panginoon. But hindi lamang po basta, ay, nagtitiwala ako sa Panginoon. Dapat meron talagang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ano pa? Gumawa ka ng mabuti. Pag sinabing mananampalataya, laging gumagawa yan ng mabuti. Kung sino mang pinakamabait sa balat ng lupa, ikaw yon na mananampalataya. Kung meron mang pinakakatiwa-tiwalang tao, ikaw yon dapat na Kristiyano. At sabi niya dito, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee a desire of thine heart. Magpakaligaya ka, sabi niya. Naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa iyong puso. Tandaan mo, walang ibang source ng kasiyahan ng Kristiyano sa Panginoon. Pag material things, masaya ka lang kapag sweldo. Pag after sweldoan, malungkot ka na. Oo. Why? Kasi wala na tumalbog na Parang chiki lang yan Pag yung chiki inabot sa'yo, tas biglang, ay, tumalbog. Wala na. Material things May bago kang cellphone, biglang nalaglag. Diyos, patay. Pero pag ang kasiyahan mo sa Panginoon, why? Kasi makukontento ka sa mga bagay na meron ka. Hindi ka maiinggit, sana gusto ko din yung ganung motor, yung Eros, ganun. Yung EDB, ganun. Maiinggit ka lang kapag hindi ka makukontento Pero magpasalamat ka. Next, saan na ako? Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ihabilin mo ang iyong mga lakad. Alam niyo yung commit thy way unto the Lord? Yung mga plano at decision mo sa buhay, ilapit mo sa Panginoon at hayaan mo na ang Diyos ang siyang manguna sa buhay mo. Yes, ang dami nating magagandang plano. Gusto ko sa buhay ko ganito. Gusto ko magkaroon ako ng ganito. Gusto ko maging successful ako. But sad to say, na yung mga bagay na yon, minsan mahirap abutin. Why? Kasi, if you are a Christian, dapat naiintindihan mo na involved ang Diyos dyan sa buhay na meron ka. Yes, especially sa mga decision mo. Dapat ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, ano bang gusto mo sa buhay ko? Ano bang plano mo? Ikaw na pong bahala. Ganon. Hindi yung, bahala na dyan. Bahala na bukas. Bahala na si Batman. Ganon ang tao Pero minsan hindi natin nasasabi, bahala ka na Panginoon kung ano ang nais mo sa buhay ko. Parang ako, salamat sa Panginoon, tinawag ako ng Diyos Pero kung hindi, iwan ko lang kung anong buhay na meron ako ngayon. Pwedeng maganda, pwedeng hindi. Yes. Ganun lang naman ang buhay ng tao May pera ka nga, mayaman ka nga, malungkot ka naman. Pero yung mas maganda, yung simple, yung buhay mo, pero nai-enjoy mo. Hindi dahil sa mga bagay na meron ka, kundi dahil sa Panginoon. Ang rason kung bakit ganon is yung buhay mo, kinukumit mo sa Panginoon. Ikaw nang bahala. Action for Christian failure. Meron tayong minsan failure, yung buhay ng maraming mananampalataya. Which is normal, hindi naman lahat ng mga gusto natin nakakamtan natin. Hindi naman lahat ng desisyon natin na-achieve natin. Yes. Pero tandaan mo, hindi lahat perpekto. Lahat tayo minsan nagiging palpak sa maraming bagay. Yes. Why? Kasi yun nga ang sinasabi ko kanina. Bakit kailangan natin i-commit ang buhay natin? Kasi minsan, nagiging palpak tayo sa mga maling desisyon natin. Ang tanong, pag ikaw ba pumalpak, dahilan na ba yun para sabihin mo, maging negative ka na sa Panginoon? No! Ang sabi po dito, action for Christian failure.
Tandaan mo, normal lang bumagsak. Pero ang kailangan mo, magpatuloy sa Panginoon. Ang pagbagsak nandyan lang yan. Pero pag ikaw nabuhay ka dyan, wala na. Hindi mo masasabi na ang buhay mo magiging maayos. So ngayon pa lang, isipin mo na ano ba ang gagawin ko para sa Panginoon. Kung gaano tayo ka-committed, tama dito sa ating pong gawain, trabaho, ganun din tayo ka-devoted sa Panginoon. Ka-committed sa Panginoon. Action for Christian failure. Letter M. So number 1, separate from the world, commit thy way. Letter C, action. Letter E, maintain. Letter M, maintain Christian conduct. Alam niyo po yung word na conduct. Ito yung way of life na sinasabi. Yung magandang buhay. Ano sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12? Let no man despise the youth. Not only sa mga kabataan, kundi sa ating mga mananampalataya, but be thou example of the believers, maging mabuting halimbawa sa mga mananampalataya, sa salita, sa pamumuhay, sa uri ng pamumuhay. Imaginein mo na lang kung ikaw, mananampalataya ka, tapos yung bubuhay mo gulong-gulo. Masasabi mo bang buhay Kristiyano yun? Kasi naniniwala ako, pag ikaw ay Kristiyano, anuman ang buhay na meron ka, nandun yung maayos na buhay. Hindi yung Kristiyano ako, pero pagdating sa tahanan, ang daming gulong-gulo yung buhay. Ang daming kaaway, ang daming utang, ang daming mga problema na hindi niya kayang lutasin. Pero pag sinabi natin na conversation, ito yung buhay na maayos, simple, pero masaya. Hindi ganon tulad ng iba na maganda ang kanilang pamumuhay. What I mean is, yung mga merong magandang bahay, madaming pera, pero mas nabubuhay ka para sa Panginoon. Hindi dahil doon sa mga tinatangkilik mo sa buhay. Nakikita sa iyo yung buhay pagiging Kristiyano. Uy, alam mo si brother, maganda ito yun, yung pinagchichismisan ka minsan. Kala natin, kasi dalawa lang naman yan, magandang chismis, pangit na chismis. Maganda yung pinag-uusapan, uy, alam mo si sir, ang ganda ng buhay niya, ang bait-bait niya. Talagang makikita mo yung buhay Kristiyano. Uy, alam mo si yung ganito, oo. Kasi makikita mo yung buhay Kristiyano. Pero pag ikaw yung tao na nakikita na loko-loko, uy, alam mo si ganito. Ay, wala yan. Lasinggo yan. Palaaway yan. Mahilig manghamok yan. Bakit? Nagba-Bible study pa naman. Pwedeng gano'n ang sabihin ng marami. Nagsisimba pa naman. Tapos ganyan ang ipinapakita. So isipin nyo na lang, ako pastor. Tapos ako mahilig makipag-away. O makita nyo kahit nandyan. Tapos meron akong hawak na parang yung bibig ko parang tambutso ng motor. Ganyan ba yung nagtuturo ng Bible? O, pwede mong i-chismis. Pero pag maganda yung buhay mo, maganda rin yung impact mo doon sa marami. Kaya tandaan po natin, maintain Christian conduct. Let no man despise the youth, but be thou an example, maging halimbawa sa lahat. Another M, moving forward in Christian life. Tandaan mo, pag ikaw ay mananampalataya, hindi pwede na maging stagnant ka sa buhay Kristiyano. Ibig sabihin, okay na to, mas okay na to kaysa noon. Basta hanggang dito na lang ako, hindi na pwedeng mag-abante pa. Hindi. Tignan mo yung tubig kapag hindi siya tuloy-tuloy umagos, ano mangyayari? Babaho. Walang pakinabang. Yung mga isda natitira doon, mamamatay, malalason. Why? Kasi nga, stagnant. Pag ang buhay Kristiyano mo hindi laging nagpo-forward, hindi maganda. Hindi mo mai-enjoy yung blessing ng Panginoon. Hindi mo mararamdaman
yung bang maraming mga pagkakataon na i-bless ka ng Panginoon. Why? Kasi nga, hanggang dito ka na lang, hanggang dyan na lang ako. Nililimitahan mo yung sarili mo. Pero, pag ikaw ay isang mananampalataya, kinakailangan mo maging moving forward. So, huwag kang maging stagnant. At ang sabi ng Bible, if you are a Christian, be fruitful. Ano po? In all things, sabi niya. So, Philippians chapter 3, verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Kalimutan mo yung mga nasa likuran. Bumagsak ka, nagka-problema ka, nagkamali ka, huwag mo nang balikan yun, tapos na yun. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan, kundi mag-moving forward tayo para makita mo kung gaano ka tutulungan ng Panginoon. Yes. Ganito kasi, Pastor. Nung last year pa, ganito kasi eh. Ang tagal-tagal na nun, 2 taon na nakalipas. Nung nakaraang linggo kasi, ganito. Hindi. Kung meron man tayong mga nagawang pagkakamali noon at hindi maganda mga nangyari noon, huwag tayo doon. Nandito na tayo. Ang gawin mo, i-focus mo yung buhay mo sa buhay na nandyan ang Diyos. Then, letter E, enlarge Christian influence. Second to the last. Pag sinabi nating enlarge Christian influence, palawakin. Mapalawak yung buhay Kristiyano. Tignan natin sa Matthew chapter 5 verse 13. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? Sabi niya, it is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Ye are the salt. Ano bang gamit ng asin? Pampalasa? Tama? Pang-preserve? Di ba yung tuyo? Pinipreserve yun eh. At isang bagay na makikita po natin sa asin, yung word na pampalasa. Tingnan mo, pag nagluto ka, nilagyan mo ng tubig, nilagyan mo ng isang konting asin lang, may lasa na. Nag-i-spread sila. Kumbaga napapalawak yung panlasa. So, ganun ang buhay po ng Kristiyano. Enlarge Christian influence. Hindi yung enlarge yung buhay na problemado, kundi dapat nakikita sa iyo na ikaw yung Kristiyano na maayos ang buhay. Maliban doon, tuloy natin, verse 14, Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Ilaw. Let your lights neither do men light a candle and put it under the bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Last, let your light so shine before men that they may see your good works. Tanggalin mo yung ilaw, ilipat mo dito sa ilalim. May pakinabang wala? Wala. Bakit? Kasi natatakpan. Pero pag nilagay mo dyan, kahit saan kang parte ng lugar, pag nasa itaas, maliliwanagan ka. Kahit nandito ka pa, maliwanag. Bakit? Kasi ang liwanag, covered niya lahat. Lahat ng mga madidilim. Ganon ang Kristiyano. Dahil ikaw ay isang mananampalataya, ang sabi niya, let your light so shine. Paglabas mo pa lang, alam na nila, ay, kilala ko yan, mabait yan. Kristiyano yan, mananampalataya yan. O, di ba? Magandang tularan yan. Hindi yung, ay, huwag kang lumapit, ganyan ang buhay yan, ang pangit. Iiwasan niya ng tao eh. And that they may see your good works. Pag sinabing good works, nandiyan na lahat. Matulungin ka, di ba? Ginagawa mo yung tama, sumusunod ka, at nakikita nila sa'yo na yung ginagawa mo is maayos. Ano po? And then, ano pa?
Second to the last pala yun, ito na pala. Remain in Christian service. Manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, napag-aralan na natin ito noon, buhay na sakripisyo. Ito yung nagsasakripisyo ka para sa Panginoon. Yes. Gusto ko na mailagay ito sa kaisipan nyo, bawat isa sa inyo, na gagawin nyo ito hindi dahil utos ng nakakataas, kundi dahil gusto mo na. Yung bang, pag walang nagtuturo, hinahanap mo yung, uy, wala si pastor ha. Sana mayroong pumunta. Ganun. A living sacrifice, holy, acceptable, ano pa? Unto God, which is your reasonable service. Okay? Katampatang, ano pa? Pagsamba, reasonable. Pag ikaw ay haharap sa Panginoon, dapat living sacrifice, buhay, banal, at katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung ginagawa natin, bakit masasabi na ba natin ito na aksaya lang ng panahon? Hindi. Acceptable unto God. Yung ating pag-awit, pag-aaral ng salita ng Panginoon, our reasonable service. Tandaan po natin, napaka-importante po na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Then last, sanctified by the word. Scammers. How to avoid scammers? Last, sanctified. Mapabanal. Banalin ka ng salita, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 4, for every creature of God is good. Mabuti, lahat ng nilalang ng Panginoon, in nothing to be refused. Ano ba? Kahit anong ugaling yan, kahit anong klaseng tao yan. Nilikha yan ng Panginoon eh. Kung ang Diyos nga, hindi niya tinatakwil eh. Kahit anong klaseng tao, minahal niya pa nga. At ang sabi niya dito, if it be received with thanksgiving, or it is sanctified by the word of God and prayer. Gusto mo na mas lalong maging banal ka, sanctified ka sa harapan ng Panginoon. Manalangin ka at mabuhay ka sa salita ng Panginoon. Naulit ko po ulit, how to avoid spiritual scammers. Number 1, separate from the world. Commit thy way unto the Lord. Action for Christian failure. Maintain Christian conduct. Moving forward in Christian life. Enlarge Christian influence. Then remain in Christian service. Then the last, sanctified by the word. Tandaan nyo po, lahat ng ito, kahit isa lang sa kanila, dalawa sa kanila, magawa mo lang. Maiiwasan mo yung mga scammers sa buhay mo. Yung tatlong kaaway na yan. The world system, Satan, self. Tayo po ay tumayong lahat.